para hindi masira itong nabili naming isda. Kaya hiniwa ko, tinanggal yung laman at ginawa kong fish katsu o iwashi katsu. Hi, hello, minasan konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Araw nga pala to ng linggo, meron akong pasok sa trabaho. Dahil wala po magbabantay kay Kenshin, kaya isasama ko ulit siya dun sa pinagtatrabahuan ko. Pinabasa nga pala ako sa comment section, nagtanong siya doon. Sabi niya, buti na lang daw pumapayag yung may-ari na isama ko si Kenshin. Sobrang thankful po talaga ako dahil napakabait po nung may-ari. Nga po yung nahihiya kasi nga po minsan mga auntie napakakulit ni Kenshin. Naisip ko nga minsan na wag na lang akong pumasok. So nga lang, kulang po sa tao yung restaurant namin. Isa pa, napakahirap ding umalis doon dahil napakabait po ng mga katrabaho ko. Bali, 4 lang kami at puro sila Japanese. Ako nga lang din po yung nag-iisang Pilipina. So ito na nga po, fast forward na po tayo. Mga bandang 1:30 ay napaaga akong mag-out. Si Kenshin po kasi mga auntie umiiyak. Gusto daw niya kasi maglaro dun sa playground. Kaya ayun, napa-out ako ng maaga mga auntie. Pag-out ko dun sa trabaho, ay dumiretso kami kaagad sa Koen. Pinaglaro ko lang saglit si Kenshin. Tapos umuwi na kami kaagad. Dumaan nga pala kami kanina dun sa napakadaming puno ng sakura. Pag meron ng cherry blossom, ay papasyal ko kayo doon. Tuwa rin ako kay Kenshin dahil napakagaling niya mag-drawing. Drawing lang naman niya yung favorite niyang anime na si Shin-chan. Mga bandang 7:00 naman ng gabi. Pagkatapos namin mag-grocery, ay naghugas kami ni Kenshin dito sa lababo. Sabi ko sa kanya, wag niya na akong tulungan. Kaso nga lang mapilit po mga auntie. Sabi pa niya, mahirap daw kapag ako lang mag-isa. Tapos naman namin maghugas, liligpitin ko na to mga pinamili namin kanina sa supermarket. Si Kenshin naman, gusto daw niyang kumain ng strawberry. Kaya ayan siya na yung naghugas at naghati-hati ng pagkain niya. Ano naman tong anak ko mga auntie, napakahilig niyan sa strawberry. Kahit ilang piraso ay kaya niyang ubusin. Ito naman yung nabili namin kanina. Unagay nga pala to kung sa Ilocano ay igat. Ito na nga po pala to, bale i-steam ko na lang para uminit. Alam niyo po dito sa Japan, napakamahal po ng eel nila. Gustong-gusto din po yung kinakain ng mga Hapon. Bukod sa napakasarap na, ay marami din daw sustansya ang makukuha doon. Alam niyo po, kahit medyo matagal-tagal na ako dito sa Japan, yung eel pa rin ang hindi ko talaga kayang kainin. Ewan ko nung mga auntie, pero mas gusto ko pa rin po yung nato kesa doon sa igat. So eto, habang ini-steam ko yung eel, ay dilinisan ko naman tong isda. I-washing nga pala to, kung tawagin naman sa atin ay tampan. Hinati ko lang, tinanggal yung ulo at yung laman, tapos hiniwa na parang daing. Ang gagawin ko nga pala dito ay washikatsu. Para lang po tayong gumagawa ng tongkatsu mga auntie. Same procedure, merong harina, itlog at breadcrumbs. Dahil nag-i-steam na ako ng ulam ng Uncle yung Hapon at ni Kenshin, ang gagawin ko dito pagkatapos kong mako, ay ilalagay ko muna sa ref para hindi masira. Tapos ilalabas ko na lang kapag uulamin na namin. Ito na nga po, pagkatapos ng ilang minuto, gusto ko na malagyan ng harina, itlog at ng breadcrumbs. Nilagay ko sa isang lagayan, binalutan ng plastic, saka po ilalagay dito sa freezer. Pagkatapos naman ng ilang minuto, tapos ko nang ma-steam tong unagi. Tapos naghain na nga rin po pala ako para makain na kami. Minasang itadakimasu. Dati natikman ko na po tong eel, pero simula nun ay hindi ko na po inulit. Hindi ko alam kung isda to, pero kapag kinain mo ay napakalambot. Gusto tong inuulam ng 2 hapon ko. Update ko lang kayo dito sa ginawa kong iwashikatsu. Naulam na nga pala namin to na nakaraang araw. Sa sauce naman, ang nilalagay namin dito ay mayonnaise at katsu sauce. Fast forward po tayo ulit. Pagkatapos namin kumain kanina, siguro pagkatapos ng 2 oras ay pinatulog ko na si Kenshin. Kinabukasan po kasi nito ay meron siyang pasok sa school. At habang tulog yung 2 hapon ko, ako naman ay namamlaan siya ng uniform ni Uncle yung Hapon. Ilang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and Bye-bye! Paalam.